Kaya na, huwag nating kalimutan yan. Tsaka dapat yan hanapin kung nasaan. Dapat ito, mas palalimin pa ang investigasyon. Yan po si Mayor nagpapakilalang Alice Goo ng Banban Tarlac. Kaya ako pinapakita ito kasi lalo pong naging controversial nung makita na parehas yung fingerprint nito at saka yung isang nagangalang Goo Hua Ping. So ayon sa NBI report at findings doon nga ho sa fingerprint. Kaya ako sinasabing dapat ito ay huwag pabayaang makatakas, huwag ibaliwala kasi maraming dapat itanong sa kanya. Dapat, ano ba salita yun? Dapat pigain or dapat ho matinding interrogation at investigasyon. Sino-sino ang kanyang kasapakat. Ngayon po na lumalabas sa record kasi yung fingerprint hindi talaga na-fake yan. Hindi ho pwedeng makopya yan. Na hindi talaga siya yung Alice Goo. Siya po ay yung daw Goo Hua Ping na Chinese national na ang mga magulang parehong Chinese. So fake Filipino ang dating. So kung paano siya naging mayor, sino ang kasapakat niya sa mga local position at siyempre pati sa national. Kasi po ngayon sa mga initial investigation, lumalabas na meron daw dating cabinet secretary ayon sa Presidential Anti-Organized Crime, yung pong PAOK na nagsagawa ng investigasyon sa Pogo Operation sa Pampanga at saka ho sa Tarlac. Maliban dyan, hindi pa rin po nawawala kahit nagsalita na si Senador Lito Lapid ng Pampanga na si umaliwala siyang kinalaman, hindi kanya yung property na 10 hectares na pinaglalagyan ng Pogo, hindi pa rin tapos. Kasi lumalabas pa rin ngayon ng mga report na siya at ang kanyang pamilya ay posibleng may kinalaman. Kaya hindi po ito dapat, hindi pa ito close case kahit na doon sa fingerprint ay lumabas. Parang lalo pang mas pag-ibayuhin ng Senado ang investigasyon at saka po ng Executive Department at PAO. Okay? At iba pa. Pati DOJ dapat mag-imbestiga. Pati DILG, under nito ang pulis. Pati ang Philippine Statistics Authority. Kaya ako binabanggit yan kasi bakit nagkaroon ng malamang fake na birth certificate? Bakit Department of Justice, under nito ang NBI at saka po ang Bureau of Immigration, paano nakakapasok ang mga fake Pilipino at galing sa China or Chinese group, Chinese national. So yan po yan. Hindi po magagawa itong bilyon-bilyon o sabi nga nila trilyon na business ng Pogo. Sugal po ito na ginawa dito sa Pilipinas nagsimula nung nakaraang administrasyon under former President Duterte. Kung bakit at gano'ng kalakas ang kailang operation ay posible talaga na merong nagkonsinti at merong mga maaring kumita o pinagkakitaan sila ng mga politiko, local at national politician. Kaya dapat po alamin yon. Hindi nagtatapos sa fingerprint issue. Yan ang dapat simula pa lang. Kasi ngayon, wala nang maniniwala na Pilipino si Mayor Alice Goo ng Banban Tarlac. Niloko niya, kung totoo yan. Naloko ang mga taga-Banban, ang mga mamamayan doon dahil ibinoto nila hindi pala Pilipino. So sinong mga local executive, hindi lang sa Pampanga, hindi lang sa Tarlac, ang merong kasapakat nito? May asset siya na 300 million sa loob lang ng napakaedad, sa edad niyang 38 years old. Saan galing yan? Kung si Mayor Goo na suspendido at ngayon ay pinaghahanap na yata, ay may ganyang kalaking asset. So, sino ang nagbigay ng proteksyon? Magkaano involved? Sa Bataan, na kilalang doon ang galing. Itong si dating Secretary Harry Roque, hindi ko sinabing may kinalaman. Di umano, meron 25 billion pera na illegal na operasyon ng Pogo. Posibleng illegal na Pogo. At iba pa. Dito sa Luzon, sa Metro Manila at sa maraming lugar sa bansa. Ilang Chinese national na nagpakilalang Pilipino kaya tinuturing natin fake ang nasa likod nito. Nasangkot sa kidnapping, torture at iba pang krimen na nangyari dito sa ating bansa. Bakit sila nakapagtayo ng mga building? Diyan sa may Pampanga, 42 building. Diba? Sa Tarlac, marami rin.
dito sa Cavite, sa Metro Manila, ang nakatira sa kondo at nagtayo pa ng mga sariling tirahan at opisina. Meron pa silang mga exclusive area na hindi mapasok ng Pilipino. Bakit ganun? So, kaya mas malawak pang investigasyon ang dapat gawin dito ng mga otoridad. Tulungan natin ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOK, under retired General Cruz at NBI at iba pa. Hindi pwedeng doon po magtatapos yan. Kung meron senador, congressman, gobernador, or mayor, or dating cabinet secretary, or dating administrasyon. Okay? Or tagapagkor, kasi sila ho yung ginamit nitong nakaraang gobyerno naging para ho dyan sa operasyon ng Pogo. Ang pagkor under ng Office of the President. Meron bang kinalaman ng dating administrasyon, dating Pangulo dito sa isyong ito? Dapat papanagutin at imbestigahan sila. Alam niyo bakit? Napakaliit na pera nang pumasok sa taxes or buwis sa gobyerno. Di ba, nung naunang 2 months ago, 1 month ago, inireport na ho na 50 billion na buwis ang hindi nabayaran ng operasyon ng Pogo. So, ibig sabihin, kung ganun kalaki ang hindi nabayaran, napakalaking pera ng gumagalaw araw-araw. Ginamit ang Pilipino, ginamit ang koneksyon, may mga nagpagamit, at posibleng kaya nagpagamit kapalit ng malaking halaga. Hindi magpapagamit ang tinuturing nating mga politiko sa local and national kung walang kapalit na pera, kung hindi sila nakinabang. Kaya ho, sa tingin ko at analysis at opinion, nagsisimula pa lang ang investigasyon. Dapat mas palalimin, mas matindi at pangalanan para huwag na nating iboto sa susunod na eleksyon ang sino mang kakandidatong local at national position na may kinalaman sa illegal na operation ng Pogo na bilyon o trilyong piso na business na sila lang ang nakinabang. Kaya mahalaga ito makilala before election. Baka makatakbo pa ito, baka magamit ang pera ng illegal gambling, baka magamit ang pera ng illegal drugs kasi yung iba ditong mga Pogo na i-involved din sa illegal drugs. Hindi lang po sa gambling. Kaya yung mga drug lord o gambling lord, baka yan ang magpatakbo ng kanilang ginamit ng mga politiko noon at ngayon at sa darating na eleksyon, iilang buwan na lang. Kaya mahalagang maging marunong ang mga Pilipino. Huwag paggamit, huwag paguyo, huwag paninlang sa mga abusado at umaabuso na mga may kinalaman sa illegal activities dito sa ating bansa ng mga fake Pilipino, Chinese national na sindikato na ang dating ng kanilang mga galaw. Any comment, reaksyon sa bagay na ito, ating patuloy na babantayan ang isyong ito. Huwag kayong magsasawa sa isyu ng Pogo. Pagka hindi gaano kayo interesado, baka magsawa kayo. Hindi po. Dapat tayo magka-interest. Napakalaking pera at napakarami, posibleng marami ang sinangkot, nasasangkot dito sa anomalyang ito na tayo ay ginamit ang ating bansa at pinagsamantalahan pa